Ayan, good morning. So, may ipapakita ako sa inyo dito. Kung mapapansin nyo, mayroon tayong gadget na kung saan pwede natin itong gamitin sa ating mga tahanan na kung saan makakatipid tayo ng kuryente. Ayan. Kung mapapansin nyo, may setup tayo dito. Yung setup na to, ayan, may light bulb. Ganito po yung mga setup natin sa bahay, sa kuryente. Ito po yung main switch, okay? So, mayroon ditong tester para makita natin kung talaga bang nakakatipid yung plug-in save energy saving device natin. Okay? So, yan po yung voltahe. Nasa 220 po yung voltahe dito sa atin sa Pilipinas. So, kung mapapansin nyo sa taas, mayroong 222. So, okay lang po yan. Yung nasa middle, ito po yung ampere. Okay? Ito naman po yung wattage sa ilalim. Ngayon, so mayroon po tayong bulb dito. Susubukan po nating i-on. Okay? Pag in-on natin, yung bulb, ito, kumakain siya ng 9.6 na watts. Okay? Ang good news, pag kinabitan po natin ng plug-in save energy saving device, ang ating mga doon po sa main switch, ganito po ang mangyayari. So, itong device po na ito ay centralized. Ikakabit mo lang po yan doon. Tingnan nyo yung 9.6 na kinakain ng bumbilya. Pag may plug-in save device po na nakakabit. Ayan, nakasaksak na po yung plug-in save device natin. Ayan, 2.9 na lang yung wattage na kinakain ng ating bumbilya. So sa mga bahay nyo, kung mayroon kayong mga ilaw na magdamag nakaandar, mas maganda po na mayroon tayong power, yung tinatawag na energy saving device. Okay, so nakita nyo naman, from 9.2 ba yun? 9.2 naging 2.8. Subukan natin tanggalin. Ayan o. Ayan, bumalik siya sa 9.5 watts. So, totoo na maaari tayong makasave ng kuryente pag gumagamit tayo ng plug-in save energy saving device. So, nakita nyo naman po, ayan. O, ibalik natin yung energy saver natin. Okay? 2.7 pag nakasaksak yung ating energy saving device. Pag wala, 9.5. Okay? So, patayin natin yung ilaw. So, ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, mayroon tayo dito ang tinatawag na heater. Okay? Initan ng tubig. Ngayon, susubukan po nating isaksak yan dito sa ating outlet. Ayan po, naka-on po yan. So, kumakain po siya ng 1,658 watts. Napakalakas po nito sa kuryente yung initan ng tubig. Kaya, kailangan po natin ng plug-in save energy saving device. Okay. Bunutin muna natin. Ipapakita ko po sa inyo pag ito po ay nakasaksak sa ating power saving device. Ayan po. Nakasaksak na po siya. Okay. Saksak po natin sa ating outlet. Okay. Yung kaninang 1,000 plus naging 760 plus. Okay? 700 na lang po. Nawala po yung 1,000 watts. Ganun kaganda. So, malaki po yung matitipid natin pag mayroon po tayong plug-in save energy saving device. Ayan, nakita nyo naman po. So, from 1,000 plus, naging 765. Okay? Ngayon, bunutin natin. 760, di ba? Samantalang kung walang power saving device, ilan siya? Ilan kinakain niya sa kuryente? 1,600. So pag mayroon pala tayong plug-in save energy saving, nawawala po yung 1,000 mahigit. So ganun po kaganda yan. Ayan, kumukulo po siya. So napakaganda po ng plug-in save energy saving device. Malaki po ang matitipid natin. At ang good news, yung device po na ito ay mayroong delay
napakaganda po nito sa mga lugar na madalas ang brownout. Patay, sindi. Yung mga electric cooperative dyan sa mga probinsya na mahilig sa patay, sindi, napakaganda po ng gadget na to. Bakit? Kung mayroon po kayong electric fan, refrigerator, nakasaksak dito, pagpasok po ng kuryente, okay, pagpasok ng kuryente, hindi agad-agad papasok yung kuryente sa inyong mga electric fan, ref, aircon, okay, TV, kasi mayroon pong delay sa loob nito. So maybe after 2 minutes, 2 to 3 minutes, bago po aandar yung inyong electric fan. So ganun po siya kaganda. Pag nag-brown out uli, pagpasok ng kuryente, hindi agad-agad papasok sa ating mga appliances. So malaki na ang tipid, mapoproteksyonan pa yung ating mga appliances. So maraming salamat po.